Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang lahat ng kaparaanan na mabuti kailanman, siya ang pagmumulan. Walang mali, walang kupas ang kanyang kadakilaan. Ang pagmamahal niya'y tapat, kanino mang kanyang anak. Halina kayo, mga minamahal, sa kanya'y humugot kayo ng lakas at humingi kayo sa kanya ng inyong katatagan kung papaano kayo sa bawat araw na nakikibaka sa buhay na kailanmay huwag magkamali at malumbay man lang, sapagkat siyang tunay na wagas noon, ngayon at kailanman, na tumatanggap at kumakalinga sa lahat ng kanyang mga anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa kagustuhang hindi kayo maiwanan at makapaglingkod pa rin sa inyo, pinaaga po ang gawain. Kung bakit kuminsan ay nahuhuli, sapagkat sabi nga ay parti-partisyon ng gampanin. May para sa gampanin pang-espiritual, may gampanin para sa pangsanlibutan. Iyaon ay pagpapakibagay din at pakikitungo sa kapwa. Ngayon, ano man ang ginagampanan mo sa lupa, pangsanlibutan, pangkatauhan, pang-espiritual, pangkabanalan, pantay lamang marapat. Nandun pa rin ang presensya ng Ama na huwag mong ililimot sa isip mo, na huwag mong kaliligtaan at lagi mo siyang dadamhin at pangungunahin sa iyong kalooban. Sa gayon, nasaan ka man at ano man ang ginagawa mo, hindi ka maliligwak na para bagang tubig na apaw ng apaw, tapon ng tapon, bandang huli wala ka nang naipon. Ano baga ang ibig ituran? Kung ano yung pananampalataya mong matibay at matatag, panahanin mong lubos at ganap sa iyong buhay, kahit ano pa ang pinagdaranan mo, saan ka man naroroon, nandyan pa rin ang Diyos na sa iyo'y nagmamahal. Pakatandaan lamang, siya ang tunay na patnubay, gabay sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Pakatandaan nyo, mga minamahal ko, kung minsan makapagtatanong ka, may mabilis gumaling, may mabagal ang pagkagaling. Tama ba ga? Walang pinagkaiba sa buhay, may mabilis umusad ang kabuhayan, may mabagal ang pag-asenso. Ngunit, hindi lahat ng mabagal ang pag-asenso ay ibig sabihin ay hindi tama ang pamamaraan nila sa buhay. Ibig sabihin ay walang alam sa pamamaraan sa buhay na maganda. Ibig sabihin ay tamad-tamad o dili kaya'y paunat-unat. Sapagkat kuminsan, gaano man kabilis kang kumilos at gaano man kadali mong gustuhin yumaman, kung di mo kalooban, hindi ito kakamtan. Naunawa niyo baga? Subalit, ang araw-araw niyong hanapin at gustuhin, yumaman kayo sa pananampalataya, sigurado kakamtan nyo yaan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat iba ang pangyamang pangsanlibutan at iba ang yamang pang-espiritual. Kaya nga, sa bawat araw gawin ang karapatan ng Ama at ibibigay niya ang karapatan niya para sa inyo. Tama ba ga? Ano ang dapat lamang gawin? Magpakatotoo sa Ama. Tandaan ninyo, ang kabutihang ginagawa, kahit araw-araw mo gawin yan, mabuti pa rin ang idudulot sa'yo. At kahit na mahirapan ka sa mabuti, mabuti pa rin ang dulot sa'yo. Ngunit kapag masama,
ikaw rin ang mahihirapan. Ikaw rin ang masasaktan. Bakit? May mga taong gumagawa ng lihim na hindi alam, walang nalihim. Katulad ng mga gumagawa na masama ang espiritu nila, may malilihim ba sa Ama? Wala. Kaya, namerhisyo ka ng kapwa mo, peperhisyuhin ka rin. Sapagkat kung ano ginawa mo, siyang ganti sa'yo. Tama baga? Ngunit subukan ninyo, puro mabuti, lahat ay mabuti ang gawin nyo, ang lahat ng kabutihan ay kakamtin nyo. At napakalaki ng kaibahan. Sa mabuti ang ginagawa, kahit na may mga pinagdaraanan ka, maligaya ka, masaya. Subalit sa masama ang ginagawa, gupong-gubo ka. Ni hindi ka mapaganda ng itsura mo dahil sa masama mong isip at damdamin. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang gusto ng Ama, maghari ang totoo, maghari ang tapat, at maghari ang pagiging matuwid. Dahil ang Diyos Ama ay tapat kailan paman. Mga minamahal, kung lahat lang ng tao ay totoo ang pagmamahal sa kapwa-tao, kung lahat lang ng tao ay tapat sa kapwa-tao, may mahihirapan ba? May masasakitan ba? Kapag mabuti, kahit di ka ano-ano, mabuti gagawin. Ngunit kapag yung masama, kahit na sinasabing mahal niya pineperhisyo pa rin niya. Buhay ba ang Ama? Kumusta naman ang mga maperhisyong tao? Di kaya peperhisyon din sila? At yan ang pawang katotohanan. Naku, yung mga masasamang espiritu, sabi niya, Biyernes Santo, malakas ngayon, malakas ngayon. Walang lalakas na espiritong masama. Lahat humihina yan. Ang Diyos, lagi malakas ang espiritu niya. Buhay ba ang Diyos? At siyaon ang pawang katotohanan. Sa buhay ng tao, kapag sinabi ng Ama, hindi nyo maririnig. Kapag sinabi ng kapwa nyo, naririnig nyo. Ngunit mas maganda ang Amang pinakikinggan nyo na hindi nyo nakikita, ngunit pinakikinggan nyo ang kanyang sinasabi niya sa diwa nyo, sa damdamin nyo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, hindi naman lahat ng taong ayaw pumarito ayaw nila Yung iba, kaya ayaw nila. Hindi nila kayang pumarito. Bakit? Tandaan ninyo, kapag nasa liwanag kayo, gustong-gusto nyong paparito. Kapag nasa dilim kayo, ayaw nyo. Hinahamon ko kayo. Ngunit di ko sinabing lahat ng nasa liwanag ang tumutungo lang dito. At di ko rin sasabihin lahat ng dilim ay ayaw pumunta rito. Ngunit, ang Espiritu alam kung ano ang dahilan ng ayaw tumungo rito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay na buhay at tapat ang Ama. Ngunit, paano kaya? Paano? Ano baga ang mga lihim na natumutuklaw at kumakagat? Ang lamok. Hindi yan magkakagat ng nakikita mo. Pag nakikita mong hinuhuli na yan alam na alam niya. Nakikita mo, wala siyang mata, pero alam niya kung dadapo kamay mo sa kanya. Alam na alam niya kung ba't ipipisig mo yung kamay mo at paa. Ang ahas. Nakikita, pag may dumarating, tatago siya. Pero ang Diyos at ang mabuti, lumalapit kahit kanino. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran. Malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Patnubay ng Ama sa inyo ay manahan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Juan. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria
ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya't tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanyang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Tingnan mo ang mga taong masasamang isip. Ayaw nilang maraming sumamba. Ayaw nilang maraming manampalataya. Ayaw nilang maraming sumunod. Sapagkat ang isip nila, wawasakin na ang templo. Yaon ang patutong hindi sila totoo. Sapagkat kung sila'y nasa katotohanan, magagalak matutuwa sila kung nakikita nilang ang kapwa nila ay napapabuti at napapatama ang buhay. Pananampalataya. Buhay ba, Ama? Ngunit nang dahil hindi totoo at nang dahil hindi tapat, galit na galit yaong mga hindi totoo sapagkat ayaw nilang magtiwala at maniwala. Tama baga? At siyaan ang katotohanan. Kuminsan, nakikitang matuwid na mabuti ang ginagawa ng kapwa niya, aakayin pa ito sa mali. Hindi na nga niya maakay sa tama, inaakay niya sa mali. Buhay ba, Ama? Kaya tanong wika ng Ama, ngunit isa sa kanila si Caiphas, ang pinakapunong saserdote noon at nagsabi ng ganito, ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa? Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya pa hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayan malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming taga-lalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, ano sa akala ninyo? Paririto kaya siya sa pista o hindi? Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sino ang nakaalam kung saan si Jesus upang siya'y madakip nila. At pumasok na sa istorya si Judas. Buhay ba, Ama? Ganyan ang tao. Sa kasama ng pag-iisip, sa pagiging masama ng isip, ang dami niyang haka-haka, ang dami niyang tinatanong, ang daming hinahanap, di ba ga? Ngunit makapag-iisip ba ng hindi mabuti ang taong mabuti? Tandaan ninyo, kaya nakapag-iisip ng hindi maganda ang isang tao, siya'y masama at tinatalaan ang kasamaan ng kanyang diwa. Kung magkagayon, sino ang kapiling ng ganitong tao? Sino ang sumasa kanya? Sinong naghahari sa kanya? Pagkatapos tumatawag ng Panginoon ko at Diyos ko, hindi kaya sa takdang panahon ay todo-todo parusa ang gawin sa kanya? At pahirapan dahil sa pagtawag ng Panginoon, ngunit masama ang ginagawa niya? Mga minamahal, ang layunin ng Ama, kumilalak ang anak ko at kilalanin ang gawa ko. Batas ko'y tupdin mo, sundin ang wika ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Maraming manggagamot ang sasabihin, ay eka, nakukulam ka.
Ngunit ang Panginoon, hindi niya yan sasabihin kahit na ganun ang nangyayari sa kanya. Kundi sasabihin, manalig ka anak, magtiwala ka. Lakasan mo pananampalataya mo. Bakit gayon? Sapagkat ang ginawa ng masamang espiritu, mas malakas ang magagawa ng mabuting espiritu. Buhay ba nga ma? Kaya naman sinasabihan at bili-bilinan sila. Patuloy na pinagbibilinan, lakasan nyo ang pananalig nyo. Manampalataya kayo, manalangin kayo. Sapagkat kung paanong ginagawa ng isang masama na marunong ding manalangin, kunwari lang yaon. Sapagkat kung tunay na mabuti, hindi magagawa ang kasamaan sa kapwa. Kaya ang mga tinatalaga ng Ama balang araw na parurusahan, yaong hindi na naging mabuti ang isip sa kapwa. Ang mga mabubuti, hindi marunong mainggit at di naiinggit sa kapwa-tao. Subalit yung masama, nakita lang yung kapwa niya, gumanda ang buhay, pipinsalain niya na. Buhay ba nga ma? Nakatuwaan niya. Nakita niya, pipinsalaan niya. Yan ba ang pag-ibig? Yan ba ang pagmamahal? Ang sabi ng Ama, mga huwad kayong anak ko. Kaya't di ko matatawag na anak, kundi anak kayo ng ulupong. Anak ba kayo ng ulupong? Anak kayo ni Abraham, lahi kayo ni Abraham. Kung magkagayon, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Buhay nga ba siya? Buhayin niyo sa tuwina sa puso niyo at mabubuhay siya. At kailanman, lakas ang dulot niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, puspos ka ng liwanag at kabutihan. Kabanalan mong taglay ay di napaparam. Gawin mong marapat ang kanilang maganap, yaong sa iyo at di ang pagkatao. Sa gayon kung papaano pinagsisigawan mo, yaong kadakilaang gawa mo at kabutihan, makantanawa ng naghahanap sa iyo at makalaya sa pagkakalipin ng dilim na sa kanila'y nananahan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang mga lingkod po na naglilingkod dito ay maraming ginagampanan sa tahanan. Kaya dahil kapag naglingkod naman, kung anong oras matatapos, di doon pa lang sila uwi, doon pa lang ba sila maglalaba, tapos na araw, wala nang maibibilad. Kaya napakabait ng Diyos, ano? Nang una po itong gawain ito, nagsisimula kaaga. Aba, doon pa lang pinakita ng Ama, nagbata ka ba sa gayong gampanin mo? Tiniis mo ba lahat alang-alang kay Kristo't Ama? Sang araw di mo namamalayan, pinalalaya ka dahil tumupad ka ng walang reklamo. At yun pala ang dapat. Magtanim ka muna ng magtanim at nang ikay mag-ani din. Sumulong ka ng sumulong, tumupad ka ng tumupad na walang reklamo, kundi ikay tumupad ng may kagalakan at may kabutihan. Sa gayon, hindi mo man hinihiling, Panginoon, gawin mo ito, gawin mo ito. Siya na mismo. At nang itinakda niya ang oras ng paglilingkod, maluwag na ang oras ng mga lingkod. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang pinakamahalagang oras ay umaga, di baga? Sapagkat dyan ka magluluto, dyan ka maglalaba, dyan ka mamamalansya, dyan ka maglilinis. Sino ba naman ang naglinis ng hapon? Kung may bisita ka ng umaga, hapon kang naglilinis, di inabutan kang kay dusing, kay dumi. Buhay ba ang Ama? Kaya lahat ng magandang oras ay sa umaga. Kaya ang batian dito ay magandang umaga, mga minamahal ko. Sapagkat ang maghapon ay nais ng Ama, maging mabuti ang kamtin ng bawat isa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naalaman nyo na ba kung anong uri ng pagkatao ang mga humamak at humatol sa Panginoong sinasamba? Tinatawagang Panginoong kong Jesucristo? Kung magkagayon,
At alam nyo, huwag nyong tutularan. At huwag nyo nang mithiing tularan. Ano ang ugali nila? Mapanghama, mapanghusga, mapangutya, sumusuri ng mga gawa ng kapwa, subalit ang sarili ay hindi nasusuri. Kaya sinidlan sila ng masamang isip. Sinidlan sila ng masasamang pag-iisip dahil sa inggit. Buhay ba, Ama? Naiinggit sila na baka mawala na ang mananampalataya at wasakin na ng mga Romano. Mawasak ng Romano. Mawala na. Buhay ba ang Ama? Ngunit kung may pandama sila at pagiging totoo, hindi sila matatakot na mawalang mananampalataya sapagkat matutuwa pa sila at magkakaisa-isa na. Tama po ba? At yan ang pawang katotohanan. Ang gawain ito'y tuwang-tuwa kapag ang kapwa nila'y umuunlad sa pananampalataya. Sapagkat, yaon ang patotoo na marapat ipakita, nananalig ka ba sa Ama? Kung nananalig kay lumalalim ka. Kung lumalalim kay lumalawak ka. Kung lumalawak kay tumitibay ka. Kung tumitibay kay tatatag ka. Kung tumatatag ka, lalakas ka sa iyong pananampalataya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ano ang buhay na ayaw ng Ama? Ano ang buhay na hindi niya gusto? Ang buhay na punong-puno ka ng bat-bat ka ng masamang pag-iisip. Kapag binatbat mo ng masamang pag-iisip ang isip mo, pati damdamin mo'y masama na rin. Bat-batin mo ng kalinisan at kabutihan ang isip mo, mapupuno ka ng kabutihan at kabanalan. Buhay ba ang Ama? At ito ang paanyaya ng Ama sa mga anak niya. Yamang ibinigay na ang anak kong bugtong para sa inyo, at pinakilala niya ako at kinilala naman ako ng gumusto. Nawa sa kapanahonan niyo bilang espiritu, makilala niyong lubos ang nagpasakit at nagpakasakit. Ang nagpakasakit ay tao, ang nagpakasakit ay Ama para sa mga anak niya. Nagpakasakit ay anak, ang nagpasakit ay tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mahal niyo ba ang Ama? Huwag niyo siyang pasakitan sa pagtutuwid sa inyo. Mahal niyo ba ang Ama? Huwag niyo siyang pasakitan sa inyong mga maling gawa. Mahal niyo ba ang Ama? Huwag niyo siyang pasakitan na patuloy na nagtatama ngunit ayaw niyong matama. Mahal niyo ba ang Ama? Patuloy niyo sa kanyang pakita at ipadama. Mahal niyo nga siya. Mahal niyo ba ang Kristo? Kung mahal niyo ang Kristo, alalahanin niyo ang pasakit kung paano tinubos kayo. Mahal niyo nga ba ang Kristo? Kung magkagayong mahal ninyo, naway makilala niyo kung anong ginampanan sa buhay niyo. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa panahon ni Jeremias, marami ang hinabilin. At ito ang pawang katotohanan. Mga pangako ni Yahweh sa mga inapo ni Jacob. Kinausap ni Yahweh si Jeremias at ito ang sinabi. Isulat mo lahat ang sinabi ko sa iyo. Darating na ang panahon na palalayain ko ang aking bayan ng Israel at Huda. At ibabalik ko sila sa lupaing binigay ko sa kanilang mga ninuno. Ito'y magiging kanila. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa Israel at sa Huda. Narinig ko ang sigaw ng isang sakmal ng takot, ang impit na hikbi ng isang nasindak. Isipin mong mabuti. Maaari bang manganak ang isang lalaki? Bakit sa pupo ng bawat lalaki ang kanyang sinapupunan? Tulad ng isang babaeng manganganak at sila'y namumutla. Nakasisindak ang araw na yaon. Wala itong katulad.
Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob. Ngunit makaliligtas siya rito. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, babaliin ko ang pamatok sa kanilang mga leeg at kakalagin ko ang kanilang tali. Hindi na sila aalipinin ng mga dayuhan. Sila'y maglilingkod kay Yahweh at kay David na ibibigay ko sa kanilang hari. Kayong mga inapo ni Jacob na aking lingkod, huwag kayong matakot. Mga taga-Israel, huwag kayong masindak. Kayo'y aking ibabalik mula sa lupaing pinagtapunan sa inyo, pati ang mga anak ninyong bihag din sa ibang bansa. Babalik ang mga inapo ni Jacob at payapang mamumuhay. Sila'y uunlad at wala nang katatakutan. Ako'y sa inyo at ililigtas ko kayo. Lilipulin ko ang lahat ng bansang pinagkalatan ko sa inyo. Subalit kayo'y di malilipol. Parurusahan ko kayo ng marapat, ngunit ako'y magiging makatarungan sa inyo. Ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan. Wala nang lunas ang iyong sakit. Mabigat ang pinsalang dinanas mo. Walang kagamutan sa iyong sugat. Wala nang pag-asang gumaling pa. Nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo. Wala na silang malasakit sa iyo. Ika'y hinampas ko, gaya ng pagsalakay ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarusahan sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit. Wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Gayunman lahat ng nang-aapi sa iyo ay aapihin. Sasakupin ang lahat ng sumasakop sa iyo. Sasamsamin ang sumamsam ng kayamanan mo. Ang bumihag sa iyo ay bibihagin din. Ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Kayo'y tinawag nilang mga itinakwil, ang Siyon na walang nagmamalasakit. Sinabi pa rin ni Yahweh, muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob. Pagpapalain ko ang bawat angkaniya, bawat lungsod na winasa kay muling itatayo at ititindig ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa. Sila yaking pararamihin, pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa harapan ko. Parurusahan ko ang lahat ng mang-aapi sa kanila. Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya, kaya't siya namay lalapit sa akin. Sapagkat walang mga ngahas na kusang lumapit sa akin. Kaya nga, sila'y magiging aking bayan. At ako ang magiging kanilang Diyos. Ito ang sabi ni Yahweh. Ang galit ni Yahweh parang bagyo, parang malakas na hangin hahampas sa ulo ng masasama, hindi magbabawas ang matinding poot ni Yahweh hanggat hindi niya na isasagawa ang kanyang balak. Maunawanin niyo ito sa mga araw na darating. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas tapat ang mga pangako niya. Tuwiran niyang sinasambit, tuwiran niyang pinababatid, siya'y kabutihan at kabanalan. Kaya naman ang nais niya sa kanyang mga anak, kumilalang tuwid at matuwid sa kanyang pagnanalig, na siya ay Diyos ng katotohanan at Diyos ng buhay kailanman. Mga minamahal, anak ba kayo ng Diyos? Manalig kayo, kailan may di niya kayo pababayaan. Magtiwala kayo, kailan may di siya humihina, kundi siya'y malakas at sa tuwin ay hindi mamamatay. Sapagkat siya'y laging buhay at sa tao ay nakaagapay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Para tayong hagibis, ano po? Sapagkat kami po ay, ang choir may misyon. Kanya-kanya pong pagbibigayan eh.
Siyempre po, kapatiran, kasama natin sa ating gawain. Kung kailangan ng tulong at may pamamaraan naman at may magagawa tayo, di po ba tutulong tayo, Para mapakita natin tayo'y damayan. Ngunit pag sa patay po, wag nyo na akong asahan, Sapagkat di ko na mabubuhay, iyon eh. At lalong hindi ko na rin siya maililigtas dahil patay na eh. Kaya kung hindi po ako nakakatungo sa iba, hindi po ibig sabihin ay tinangi ko, namili ako. Kundi, kung may oras ako'y darating ako, kung wala ako'y patawad at paumanhin. Ngunit hindi ako nagtatangit namimili, kundi ayon lamang sa kaganapan kung ba't ako'y wala nung araw na yaon. Kaya ngayon po, may gagampanan na naman, at tingnan nyo po yung aking mga lagad na magaganda, nakaayos na sila. Tingnan nyo po sila at ibang suot nila, hindi naka-uniforme sapagkat aawit sila. At kami naman ay ayoko na po sana kaya lang sabi nga nakalagay na po kayo ba't nilagay mo ako? Kasi po sabi nga po lahat kayo mahal ko, pero mamahalin ko naman kayo at pwede kong mahalin na hindi na po ako magnininang, kasi hindi na po ako para doon. Opo, kaya wag nyo pong tutularan yun, Kaya pakiusap ko lang po. Ayaw ko na po. Hindi ako tumatanggi. Sabi nila masama daw ang tumanggi. Para sa akin, hindi po masama. Sapagkat, hindi naman ako ang magbibigay kapalaran sa tao, kundi ang Diyos. Magpakatotoo ka sa Diyos, magpakatapat ka. Kahit tumanggi ka, hindi ka parurusahan dahil alam niya dahilan. Ngayon, kapag tumanggi ako, sasabihin ko lang, ayoko dahil ayoko kasalanan ko yon. Pero kung may dahilan akong matibay na alam ng Diyos kung bakit, hindi po masama yun. Hindi parusa sa akin yun, kasi alam nyo naman po, unang-una, upo ka lang ba ng upo dyan? Hindi pwede, Marami pong dahilan. At pangunahin, katulad po ngayon, may gampanin, may gawain mamaya, kailangan po unahin ang misyon. Pinakamahalaga po ang misyon. At kapag tumupad po ako sa misyon ko, kasama na po kayo doon. Kung ano yung pinagsasakripisyo ko bilang misyon na tinanguan ito, kasama na rin po kayo doon. Kaya kung ano man ang tagumpay ng gawain ito, katagumpayan na rin para sa inyo. Kung ano man ang pakinabang ng gawain ito, pakinabang na rin para sa inyo. Kung ano man ang biyaya ng Diyos para dito, biyaya na rin sa tatanggap at makikipagtotoo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. O, diba? Lalong gumaganda yung mga anak ng Diyos. Sige po, humugot kayong alagad na nagpapakatotoo at alagad na laging ang puso niya at isip niya at saka yung mga tagasunod na tapat at totoo. Tingnan nyo kung hindi nababago aura. Pag po pumangit kaysa dati, hindi siya totoo. Pero kapag huwag kayong magagalit. Kasi bakit naiiba? Nare-relax ang isip mo, nare-relax yung puso mo, na dating mapag-isip ka at magagalitin, nawawala iyon. Kaya gusto ko sa inyong lahat na kapatiran, lagi kayong presko! Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, hindi nakukuha ang pagiging banal doon sa pamanang-manang. Hindi ko po pinipintasan ng mga manang at di ako mamimintas. Ngunit wala doon ang kaligtasan. Wala doon ang kabanalan, wala doon ang kagandahang loob. Kung minsan nga, yung mga hinahamak pa nilang, naku, ang trabaho niyan ay ganyan. Pero saan ka mabuti ang kalooban? Opo. Isang patotoo ko lamang po, na hindi lahat ng nag-abroad sa Japan ay masama ang gawa. Ako po magpapatotoo, na kahit ang kanilang trabaho ay sa sinatawag na beer house,
Nasa tao yan para sumama. Kapag mukha siyang pera, gagamitin niya yon. Pero kapag ang kanyang dangal ay pinahahalagahan niya at gusto niya lang kumita, walang masama. Nasa sayo na. Kung mahilig ka bang magpabayad, sige nga. Pero kahit hindi ka pabayad at paawit-awit lang, entertainer. Ako po, aminin ko sa inyo, pumasok ako sa mga omnisi nila. Pumasok ako. Minasdan ko talaga kung anong ginagawa nila. Tinignan ko kung anong gawain nila kasi noong pong ako'y hindi ganito, nanghingi ako ng tawad sa Diyos Ang pananaw ko rin sa mga japayukin tinatawag, kala ko ay mga masasamang babae. Hindi pala lahat. Mayroon, pero merong hindi. At dinako ako dun sa dakong talagang matrona. Matanda na wala pang isip. Dahil dito, sa lapad. Dinala ako sa dakong yon. Alam niyo po, hindi ako makatagal. Sabi ko, Diyos ko, nanginginig ang laman ko, kapatid. Ayaw ko na ako dito. Para akong gustong mangusap dito sa taong rin gusto kong sampalin. Oy, bituwid mo ang buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Parang gusto kong gisingin, pukawin ang damdamin. Hindi naman po ako marunong ng Hapon. Paano kung kakausapin? Ano? Kaya napakahirap po. Napakahirap. Ano ba ang ibigituran? Ba't nasama ito sa istorya? Tandaan po ninyo, huwag niyong tititigan ang kapwa niyo at hahamakin ninyo doon sa nakikita niyong itsura nila. Kundi, kung ano man sa pananaw ninyo at may pumapasok sa isip niyo, kontrahin ninyo yaon. Baka sakaling ang hinahamak mo at pinupulaan mo, ikaw pang mas makasalanan sa kanya Buhay ba ang Diyos? At yun namang pananaw mong napakabait, napakabuti, yung pala naman yung makasalanan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yaon ang pawang katotohanan, mga mahal. Ang tanong ko, Panginoon, ba't mo ako dinala dito? Ba't mo niloob na ako'y makaparoon upang mapakita ko sa iyo kung papaano? At doon, yung mga babae na yaan ay nagsabi, nang sila'y basbasan at pangusapan ng ganito, anak, naging buhay mo noon. Ganito po. Sabi. Ganito. Umiyak. Naamin ko po, Eka. Pero gusto ko pong mahango sa ganito. Gusto ko pong magbago sa ganito. Kaya tandaan po ninyo, walang taong nasa dilim na matwid ang hinahanap na hindi siya maalis sa dilim. Kaya't ang gusto ng Ama, kung nadimlan kay, hanapin mo ang liwanag at doon ay manahan ka. At kung nasa liwanag kay, huwag ka nang tutungo sa dilim. Sapagkat ano pang makikita mong kabutihan, nasa liwanag ka na, umalis ka doon at pumunta ka sa dilim. May mapapala ka pa bang makabutihan? Nasa liwanag ka na nga, kaya huwag ka nang umalis dyan di ba? At ang hinahangot, hinahanap ng Ama, yung nadidimlan, naliligaw. Kaya anong sinabi ng Kristo? Iwanan ko ang 99 at hanapin ko ang isa. Kapag nakita ko'y babalik ko sa Ama at maligay at masayang kukupkupin siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kaya lahat kayo, pagnilayan ng araw at buhay ninyo, gawin niyong marapat, gawin niyong tama, gawa niyong tumpak. Buhay ba ang Diyos? Tumayo ka nga. Tumayo ka nga. Sige tayo. Ikaw, katulad mo, akalain mo bang mangyayari sa iyo yan? Hindi, Kaya nga, gusto mo ba yan? O hindi? Ngunit ano ang makapagpapagaling dyan? Sino makapagpapagaling dyan? Isuko mo sa Kanya. Isuko mo sa Kanya ang sarili mo. Ibigay mo sa Kanya. At walang hindi gagawin. Sige, isuko mo. Manahimik ka, isuko mo, ialay mo sa Kanya.
sapagkat ang kapanatagan ng isip at kapanatagan ng puso ay gamot. Buhay ba ang Ama? Tandaan po ninyo, hambing yan sa kapsula na matitindi yung kapanatagan ng isip at damdamin. Napakalakas na gamot niya. Ngunit anuman ang lagukin ninyo, anuman ang iturok sa inyo, anuman ang gawin sa inyo, kung ang isip nyo'y hindi patag at puso nyo'y gayon din, walang matibay na gamot dyan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan, o ikaw anak, masaya ka na, patag na, maluwag na, magaan na, o sinong nasiyahan? Di ba ikaw rin? Gayon lamang ang buhay. Ang gawain ito'y hindi lamang pisikal na karamdaman ang ginagamot sa inyo. Ano ang pangunahin? Ang inyong kaluluwa at katawan. Pakatandaan ninyo, kapag may pinababatid sa inyo ang Diyos, hindi siya bababa para sa inyo'y mangusap. Sapagkat hindi lahat ay magagamit at ginagamit. Tama ba ga, mahal na kapatid ko? Yaon ang pawang katotohanan. Kaya, sa tanggapin nyo't hindi ang kapwa nyo, kung tunay na ginagamit, mapapahiya lang kayo sa paghamak at pangungutya nyo. Ngunit, ang nagpapakatotoong kapwa nyo tao na nagsusumakit at nagsusumikap tumupad, walang nawawala. May mawawala ba? Kaya gawin yung marapat ang pagiging marapat at dapat sa Ama, kayo rin ang masisiyahan at magagalak. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kailangan na. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may ang mga Kaps po gumagawa ng palaspas. Kaya, ba't wala yata ang Kaps? Mayroon po silang misyon. May ginagampanan sila. Kasi sipag ng mga Kaps, ano? Salamat sa pamunuan ng mga Kaps. Nandun po sila, alipin sila ngayon. Gumagawa ng palaspas. Ipamimigay po yun mamaya. Kaya po sila ay wala. Sabi siguro, kala ko bang pumapasok na yung mga Kaps? Wala po sila. Ayan, nagdadatingan na. Tapos na! Uuwi na tayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Welcome na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali umangkin at anggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari
yayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Tunay nga pong buhay na buhay ang Diyos. Kung inyong pagninilayan, ikaw ba'y hinamak ng kapwa mo? Ang Diyos ay buhay, huwag malumbay ka. Ikaw ba'y kinukutya ng kapwa mo? Huwag kang malumbay, ang Diyos ay buhay. Ikaw ba ay sa palagay mo'y wala ng laban? Huwag kang malumbay, buhay ang Diyos. Ikaw ba sa palagay mo'y kahabag-habag, kawawa? Huwag kang malumbay, anak ka ng Ama. Ikaw ba sa palagay mo'y mahirap na mahirap ang dinaranas? Huwag kang susuko, buhay ang Diyos Ama. Ikaw ba ay kalinga, ay wala? Hindi totoo yan. Ama sa twinay, sa'yo'y kalinga. Ikaw ba ay kulang? Huwag kang malumbay, may kapunuan. Ikaw ba ay nanghihina na? Bakit? Diyos mo ay malakas, humingi ka sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Tingnan nyo nga po, kagaganda ng mga alagad. Ano? Sino magsasabing wala silang pera niyan? Ano po? Tingnan nyo po, pag naka-civilian sila, no? Parang, yan po ang gusto ko sa totoo po. Wow! Si Father. Kailangan na po mag-base sila ninang ako rin po, paano? Papalam na rin ako. Magalit magpuay matuwa, may oras na hahabulin. Ayoko namang magpa-special, ano? Ako natira. Pagkatapos lalakad ako mag-isa. Ayoko nang gano'n, di po ba? Para kang artista, nakatitig lahat sa'yo. Ayoko yata nun. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, di baling doon na lang ako sa pandulo. Yung bang silyang gapok. Kaysa doon ako sa ilalagay sa kabisilya. Ayoko nun Ano? Kabisera? Ayoko nun. Kasi, mas maganda na ilagay ka sa pinakamababa. At bayaan mong ang Ama ang magbigay sa iyo kung saan ka dako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakasarap nun. Dito po kayo dito. Ay, hindi, dito na lang ako. Dumating yung nararapat talaga na doon kay tinalaga. Hindi siya pumayag na doon ka talaga nilagay. Gusto po ba ninyong mangyari yon? Magpakababa kayo sa Ama. Pabayaan nyo ang Ama magtalaga sa buhay ninyo kung saan niya kayo nararapat ilagay na matutuwa at magagala kayo. Kaysa kayong nagtatalaga sa sarili nyo at nagbibigay kung saan kayong dako. Baka mapahiya kayo sa takdang panahon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang gusto ng Ama, habang ako ay sumasayo anak at patuloy kitang nililingap, lalo ka namang magpakababa. Sapagkat ako ang patuloy na sa iyo ay nalulugod. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong taglay ang galak sa puso nyo. Matigib kayo ng ligayang totoo. Mapuspos kayo ng liwanag na di mamamatay at maging taglay nyo sa buo nyong buhay.
Pagpapalang iba't ibang mabuti kamtinyo, sumainyo ang paghahari ng Ama. Tayo na po, mga mahal. Bye-bye. Hoy, anak.